mga beshies! Welcome back to my YouTube channel ang Crazy Crazy! Yes! So kung first time ka lang, may sumulpot pa. Kung first time ka lang guys, na syempre, nag-visit sa aking YTZ, you know, mag-subscribe na po kayo and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. So ito na nga guys, magre-react lang po ako about dun po sa pinalabas kailan lang no sa magpakailanman sa GMA7 about kay DJ Lunyo. So yun, na-shocks talaga ako. Na-shock lang talaga ako guys. Nito lang umaga nung nagbasa ako ng mga comments nila kasi may nakita akong picture, no? Kita akong picture ng isang babae na kilalang kilala ko. Talagang sobrang nagulat ako guys. Itong reaction ko naman to guys, ano ko lang to, reaction lang naman na ano kasi hindi ko lang alam niyo yun, hindi ko lang talaga malubos maisip na yung tao na tinutukoy dun sa palabas sa magpakailanman na about sa ex nga ni DJ Lunyo, yung ganun yung pinakita, no? Nabasa ko rin yung post kasi ni Aika. Actually, si Aika po malapit po sa akin kasi bigay ko lang po sa inyo yung alam nyo, sa totoo lang talagang ang hirap magsalita kasi shock na shock ako kasi yung bata na yun, si Aika po yung tinutukoy ko, yung ex-girlfriend po na pinakita ni DJ Lunyo dun sa palabas ng magpakailanman. So tinilang po tayo guys kasi wala naman akong gustong siraan or whatever. Gusto ko lang po talaga na yan sa inyo, sabihin sa inyo yung about nga dun sa ex-girlfriend nga ni DJ Lunyo na talagang sobrang ewan ko, parang ang hirap magsalita. Char. Yan. So yun nga, ang hirap. So yun nga guys, kagaya nung kasing pinakita sa magpakailanman na ganun nga si Aika. Actually po si Aika ay isang dancer po, napakagaling na dancer po niyan. Kaya sure ako na talagang dun din sila sa larangan na yun, nagkakilala rin ni DJ Lunyo sa ano ko lang, kasi syempre alam niyo naman ang mga dancer sa loob lang ng kagaya ng sinabi nga ni Aika na si Aika po kasi dancer sa sa isang istasyon po yan before, habang kami po ay magkasama. Bali OJT ko po si Aika ng mga panahon siguro 2012 ganyan, 2012 dyan kami nagkakilala ni Aika kasi OJT po siya dun sa pinagtatrabahuan ko. So hawak ko po sila, yung grupo nila, yung mga taga-Arellano, hawak ko po sila. Ngayon po, bali ako yung pinaka-mentor nila, tinuturuan ko sila sa mga office work, ganyan. So yun, kaya napalapit talaga sa akin ng sobra si Aika, nakilala ko talaga si Aika. Kaya tuwing umaga po yan, mga katabi ko yan sa table ko, kaya nagchichikahan po kami sa umaga po, almusal talaga kami, nagbe-breakfast kami sabay-sabay, ganyan, chika-chika, tawanan. Ganun po si Aika, yun yung po yung tipo ni Aika. Gusto ko lang iparating din naman sa iba na si Aika po ay sobrang, kung iisipin nyo, may ganyan talaga ang tingin ko sa kanya by that time na nag-aaral pa po siya. Kasi sobra-sobra yung pangarap na nakikita ko na gusto niya marating yung time na yun. Kaya nung nakita ko po yung FB niya way back years ago na medyo matagal na rin siguro, na nakita ko may anak na nga siya, ganyan. Tapos yun, nawala nga yung anak niya. So inano ko siya, minessage ko siya noon na sabi ko, yun na, condolence, ganyan. Pero nakapag-usap na rin naman kami sa GC sa Messenger ni Aika. So kasi nag-online seller din ako. So yun, parang may tinanong siya sa akin, ma'am, ganito, ganyan, papakita ko na lang sa inyo yung usapan namin noon pa. So yun nga, nagulat ako nang makita ko yun na yung anak niya,
wag na natin i-mention si Bibi kasi alam ko masakit para sa kanya yon. And yun nga, nakita ko yun, talagang sabi ko nga, si Aika ba to na bakit nagpabuntis ng maaga? Alam ko marami pang pangarap to. Marami naliligaw dyan, alam ko ng mga panahon yun. Kasi talagang si Aika po sobrang gandang bata talaga, na kung makikita nyo po, hindi siya mayabang na tao. Kahit na alam nyo po na dancer po siya sa isang istasyon, hindi niya po pinagyayabang yun. Sa totoo lang, napakasimpleng bata, masiyahin po yan. Mahilig na mag-joke yan Basta maingay siya, yung makulit siya, ganyan. Madaling utusan, hindi yan maarte, kahit na sabihin yung maganda talaga siya. Yung time na yung artistahin nga yan artistahin talaga itsura niyan, sa totoo lang. Nagmumukha nga akong PA dyan. So yun, imbis na siya yung sidekick ko ng mga panahon yun, parang ako yung PA niya, yaya niya. Kasi maganda po talaga si Aika. Kaya nagulat ako na yun pala yung tinutukoy nga sa magpakailanman na ex ni DJ. Kakagulat lang talaga, guys. Kasi iniisip ko yung yung future ni Aika noon na hindi ko alam. Nagulat ako dun sa na-post nga talaga niya. Ganun pala, nakapunta siya ng CDO, ganyan-ganyan, etc. na natira siya doon. Hindi alam ng magulang niya. Parang tayo naman, 'di ba? Kapag ang mga babae kasi, lalo na pag matatalino, mga tanga talaga daw sa pag-ibig yan. Pero totoo naman, pansin ko din naman yan kasi karamihan. Pero hindi kasi nasabing lahat, guys. Yun, so yun, nagulat lang ako na parang yung tipo ni Aika na magkaganon yung buhay niya, na masira yung buhay niya ng ganun lang, na parang si Aika kasi yung tipo na inahabol ng lalaki. Talagang siya yung tipo na parang ang daming may gustong lalaki, ganyan, na parang talagang, alam mo yung tipo na sasambahin siya ng mga lalaki kasi nga sobrang bait, matalino talaga, tapos marespeto talaga yan, napaka-friendly niyan, napaka-talented niyan, alam mo yung ganung klase ng babae. Tapos Arellano pa nag-aaral, di ba? Tapos best psychology pa. Alam mo yung ganung level ng kabataan noon na talagang mapapabaw ka talaga dahil alam mong malaki ang magiging future niya. Alam niya yung ganun. Di syempre bilang mentor niya, alam ko na magaling talaga yung bata kasi nakakasama ko nga halos everyday. Alam niyo yun, kahit walang pasok yan, pinupuntahan ako dun sa wala, dadalaw lang siya kahit man nung hindi na siya nag-OJT dun. Yan nga, may contact pa rin naman, kaya medyo alam naman nila yan na yung trabaho ko before talagang sobrang ang dami kong trabaho. Biruin niyo, ang OJT ko is 5 OJT ko, ganun kabagsik ang trabaho ko noon. Alam naman nila yan. So yun, kaya tinutulungan nila ako, kaya naging close kami. Siyempre tinuturuan ko sila about sa office work, kung paano ba yung mas mapapadali sila, ganyan, ano ba yung mga dapat nila matutunan, ganyan, word of wisdom, you know. So yun, parang nalaman ko, nakita ko, kasi nagbasa ako tinignan ko kasing page ni DJ Luno So nakita ko yung picture niya, gulat ako, kasi nga sa naman niya, sa FB naman niya, parang hindi ko naman nakikita si DJ Luno nun. Hindi ko na rin naman tinatanong kung sino yung niya, yung napangasawa niya, kung sino yung naging tatay nga ng anak niya. So isang bagay lang naman yung nakita ko noon na sobrang pagpapahalaga niya talaga sa anak niya. Nabiruin niya talaga, order siya talaga sa akin noon para lang dun sa bata. Tapos nung nakita ko nga sa sa memorial, yung sa niya talaga, ang daming halaman, ganyan, talagang lagi niya kung saan man siya pumutang lugar, kasama niya yung picture ni ng baby niya. Talagang sobrang love na love niya talaga, sobrang love na love niya talaga. Makikita niyo naman sa mga posts niya pag dumadalaw siya, kung ano mang event ng buhay niya, kasama yung picture ng anak niya. Ganun katindi siya sa pagmamahal. Kaya parang nagulat lang ako na nagkaganon yung buhay niya, na hindi niya deserve. Sa totoo lang, hindi niya deserve kung ano yung buhay na meron siya. Yun, kung anong meron siya, hindi niya deserve na gano'n na mangyari sa kanya. Dahil
ang buhay nga naman ng tao, hindi mo naman din kasi talaga ina-expect yan, di ba? So, sa lahat ng mga sinabi ko, wala, ano lang, nagsasabi lang tayo ng totoo. Wala naman tayong gustong siraan o ano lang, reaction ko lang about nga dun sa nalaman ko. Na, yung sa inaan ko lang dito is yung, gusto ko lang sabihin sa inyo yung pagkatao ni Aika. Na sana wag niyong ibabash kasi napakabuting tao niyan, napakabait, napakatalino niyan, kaya lang talagang ganun siguro ang buhay. May darating na tao sa atin na ayoko naman sabihin sinira yung buhay niya, pero ewan ko kung anong palagay ng iba, ayoko na lang din mabash. Sana walang mambabash sa akin, nasabi ko lang kung ano yung opinion ko kasi kilala ko nga yung tao, kilala ko nga yung ex niya na kaya sabi ko, bakit ang ganda talaga nung ano niya, partner niya sa pakailan niya. Ang ganda naman talaga si Aika. Sa totoo lang. Ayun lang, di lang ako makapaniwala na si DJ Lunyo pala yung naging, ano niya, yung tatay ni, ng anak niya. Sobrang gulat lang ako. Kaya siguro na pareak ako ng ganito. Pero wala naman akong sinasabi na masama against sa kabila or against kung sino man. Ang sa akin lang dito, parang ayun nga, gusto ko lang napakabait po ni Aika, napaka-talented pong bata niyan. Hindi ko lang malubos maisip na nagkaganon yung buhay niya. Dinanas niya yung mga bagay na yun. Kasi patas yung yung talagang nakikita kong future niya. Siguro talagang na-inlove lang talaga siya ng sobra-sobra. Pero kung iisipin nyo, yung mga ganong klaseng babae, yung dapat yung pinapalagahan. Kasi talagang one of a kind na tao. Kasi saan ka naman nakakita maganda na matalino, talented, mabait. Pero syempre hindi rin naman natin alam kung ano yung pinagdaanan nga nila, bakit nagkaganon si DJ Lunyo, bakit nag-decide siya na, alam niyo yun, hindi ko alam. Kaya ayoko rin mag-react about kay DJ Lunyo dun sa ginawa niya na yun. Pero kung sinabasa ko sa post kasi marami namang, hindi lang naman din si DJ Lunyo yung dumaan sa ganyan, yung gumawa ng ganyan. Marami pa rin namang ibang mga lalaki. Pero ang maganda lang doon kasi is talagang pinagtagumpayan niya kung anong buhay na meron siya ngayon. Talagang pinilit niyang maabot yung kung saang career man yung gusto niya. Ayun lang, nakaka-disappoint lang kasi nga bakit alam mo yun, bakit nga dun sa aking anak-anakan na si Aika na hindi niya deserve talaga yung ganong klase na pangyayari sa buhay niya. Pero syempre, alam nyo na, kung destiny talaga yan. Hindi natin mapipigilan yan kung ano man yan, di ba? Ako hindi naman perfect ang buhay ko, sa totoo lang. Kaya ayoko rin magsalita ng sobra-sobra. Pero yun lang, in general lang naman yung sinasabi ko about sa mga lalaki na alam niyo yun na hindi marunong manindigan sa nasimulan nila. Marami dyan. O, alam naman natin yun. Alam naman natin yung mga girls, di ba? Pero yun lang, very, disappoint lang ako. Kasi talagang sinusundan ko talaga siya. Alam mo, nanonood ako ng mga vlogs niya. Yun. Okay. Sabi ko nga kung ganun yung naging story niya dun sa magpakailanman, wala naman tayong masasabi doon. Kaya lang, ang gusto ko lang kasi iparating lang din dun sa side nga nitong si Aika. Lalo na nung nabasa ko nga yung post niya. Parang nanghina ako. Parang, ganun pala talaga, kapag hindi mo ini-expect ng isang bagay. Na syempre, si DJ Lunyo, sikat na sikat yun eh. Famous kung famous talaga yan. Maintindihan naman sana natin kung ang istorya na nandoon. Kaso nga, nag-open nga itong si Aika about nga dun sa sitwasyon na yun nga, sinasabi niya taliwas sa kung ano yung pinalabas or kung ano yung gustong ipahiwatin nga ng istorya ni DJ Lunyo.
Pero syempre, mas ako, sa totoo lang, mas papaniwalaan ko tong isang to. Kakilala ko to. Nakasama ko to. Saka anak-anak ko to. OJT ko to eh. Yun, yung kasama ko siya eh. Yung si DJ Lun, alam ko hindi ko siya nakasama kasi ngayon ko lang siya naman nakakita sa hindi ko naman siya kilala ng personal. Kaya ayoko rin naman magsabi ng sobrang against sa kanya. Yun lang, nakakalungkot lang isipin, no? Na sa isang taong ganun, alam niyo yun, na parang binigyan niya ng chance na makabalik, binigyan niya ng pagkakataon na maging maayos yung pamilya. Pero siguro ganun naman talaga, diba? Pagka ang lalaki ayaw na sa'yo, ayaw na talaga sa'yo. Lalo na kapag kami mga, alam niyo na, kabila dito, kabila riyan, naintindihan naman natin na medyo ano nga, siyempre nalapitin yan, dancer yan eh, sa totoo lang eh. Pero sa akin kasi psycho grad si IK, so hindi naman siguro ako, hindi ko na selosa, parang hindi naman sa pagkakakilala ko. Siguro kung nakikita man natin na natural, kung nakikita natin na may nagte-text sa asawa natin, si jowa natin, talaga magagalit tayo, di ba? Lalo na kung landian yan or kung ano, di ba? Kahit siguro kaibigan na babae na hindi ko naman kilala o di naman natin kilala, tapos nag-message yun sa natin, kahit sabihin na lang natin napakitid ng utak natin, babae tayo eh. Minsan nararamdaman talaga natin yan, di ba? Alam niya yun, girl power, you know, yan. So yun, lang, ka-disappoint lang yung nalaman ko. Shock talaga ako, guys. Kita nyo na, napareact talaga ako eh. Kasi sobrang alam mo yun, kahit na matagal na kami hindi nakikita ni Aika, pero pag kami message yun naman niya, nagbe-message sa akin talaga yan. Pinakamusta rin naman ako. Pero natagalan lang talaga na hindi kami nakapag-usap, sa totoo lang. Last na usap namin 2017, 2018, ganyan. Pero yung nakikita ko naman eh, yung nangyayari sa kanya, yung siguro nahihiyalan din siya sa akin na sabihin kung ano yung totoo, sabihin sa akin ng mga panahon yun. Kasi dati talagang mapayo rin ako dati talaga eh. Pero ay sa mga hindi masyadong kasi hindi ka may na-expect na magkakaganyan siya. Bakit yung magpapayo ng ganyan? Dahil alam ko naman talagang iba yung magiging future naman. Pero siguro talagang ganun, may lumahad lang sa kung saan ka nararapat. Or kung talagang yun na talaga yung mangyayari sa'yo. Destiny nga, di ba? Yun yung nakatadhana sa'yo na mangyari. Mamit mo yung isang tao. Pero ayun na nga, hindi naman tinadhana sa'yo. Yes, yun naman, di ba? Saklap lang talaga na medyo na yung boses ko, diba? Kasi talagang sobrang nalulungkot ako para kay Aika na ganun yung nangyari sa kanya. Yun lang na may reaction ko. Pasensya na, wala na, sa totoo lang, kahit naman panoorin, wala naman akong sinabing masama talaga against sa palabas, against sa kay DJ Lunyo, kasi ayoko syempre mahirap na, dahil alam kong maraming mambabash dyan. Syempre di naman nila ako kilala, di ko rin naman sila kilala, pero sa akin, yung palagay ko lang, kasi nga si Aika ay malapit din sa akin na talaga, kasi sa mga OJT ko na sobrang lapit sa akin yan. Pero syempre, alam niyo yun, busy ako sa trabaho, sobrang busy ko, hindi ko talaga sila yung, alam niyo yun, sila rin, syempre, may tinatahak na landas after nilang graduate. Syempre, ibang buhay na yun. Ibang, tatahakin na nila. Career ba? Or sa pagpapamilya? Or nasa kanila na yun. Labas na ako yun kasi sarili nilang buhay yun. Yun lang, reaction ko lang to. Diba, lahat naman tayo. May reaction sa bawat mga nangyayari. Yun lang naman. Sana dun sa mga ibang lalaki dyan, sana kung pahalagahan natin yung mga taong nagmamahal sa atin,
pahalagahan natin yung kung ano yung effort na binibigay nila sa atin. Hindi man maging perfect yung relasyon, pero sana, alam yun, kumapit lang kayo. Kung hindi na kayo makakapit, sana wag niyong kalimutan yung pinagsamahan ninyo, wag niyong kalimutan na naging bahagi rin siya ng buhay ninyo. Yun, kung may masakit na nangyari, kung nakamove on na, di ba? Pero sana maging tanda na lang din sa lahat ng mga lalaki sa kanang mga babae. Kasi in some point, maganda yung story niya sa magpakailanman, maganda yung gustong iparating ng magpakailanman, maganda rin yung gustong iparating ni DJ para nga, siyempre si DJ Lunyo kasi nagsasabi talaga yan ng mga, alam niyo, word of wisdom talaga na, kaya pala ganun siya kalalim dahil antindi rin pala nung pinagdaanan niya sa buhay. So yun, pares lang din naman kami, na-stroke yung tatay niya, na-stroke yung tatay ko, ganun talaga, kaya nakarelate din naman ako sa kanya, yung sobrang pagpupursige niya, talagang saludo tayo dyan. Alam mo, yung part lang na yun talaga, dun lang ako na-disappoint. Kasi nga, yung babae na naging, nasira yung buhay, alam kong hindi niya deserve yun. Hindi niya deserve na mangyari yun. Pero dahil dun sa nangyari na yun, naging matapang talaga siya. Saludo ako sa kanya kasi sobrang ang tapang niya maging single mom. Ang tapang niya nung mga panahon na wala nga yung anak niya. Hindi, alam niya yun. Pero salamat na lang din kasi sa pamilya niya. Kung di dahil sa pamilya niya, baka hindi makaya rin ni Aika. Pero yun, yun lang naman guys. Yan lang naman ang aking reaksyon sa nangyari. Gusto kong iparating sa inyo na talagang huwag niyong ibabash sa Aika. Siyempre kasi nga sobrang buti talaga niya. Napakabait niya. Talagang siguro, siyempre lahat naman tao may iba-ibang klase ng ugali. Pero sa pagkakakilala ko kasi sa kanya, hindi niya deserve kung ano yung nangyari sa buhay niya. Pero wala kang gagawa nangyari na, di ba? So move on na lang and sana lang alam niyo na yun, hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano pa. Siyempre mahirap na, alam niyo naman ang ano natin. Yun lang, salamat sa pakikinig sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung nasa isip ko. Dahil talagang shock na shock talaga ako guys. Shock na shock talaga ako. So yun guys. So hindi naman ako nandito para magpasikat or ano. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung nararamdaman ko. Yun. First ever reaction vlog ko talaga to. So susunod iba naman i-react ko. Kasi ma-react alam mo yun, pagka ma-react ka talaga na parang magre-react ka dahil kilala mo yung tao kilala mo yung tao tapos iba yung yun nga hindi natin ituloy, no? So yun, thank you guys sa pakikinig and this is Crazy. See you soonest.